Again, ang ating pong pinag-aaralan ay nasa serye na po tayo ng, anong title ng ating serye? Wisdom, God's Wisdom for your questions. Okay? Ang lahat po ng mga katanungan ninyo ay sasagutin ng Biblia, ng salita ng Diyos. Pero wag po natin kalilimutan na hindi ito kagagayan ng mga ibang pagsagot lamang. Ang Biblia ang sasagot. Na basta na lang, babasahin yung mga verses sa Bible at itong tugon. Hindi po. Titingnan po natin ano ang revelation ng Panginoon. Anong message ng Panginoon para sa atin dun sa mga sagot na yun. Kasi hindi naman natin pwedeng basta pipick up lang tayo. Ay, siguro ang sagot. Hindi po. Dapat ang sagot ay ano ang loob ng Panginoon. Lalo na sa panahon ngayon ng biyaya. Nasaan ba tayo? Nasa panahon tayo ng biyaya. Hindi tayo naririto dahil tayo may ginawa. Tayo narito dahil tayo pinili sa awa ng Diyos. Sa kabila ng ating mga pinagagagawa, ang Diyos ay naawa. At kaya tayo ngayon ay naririto. Amen po mga kapatid. So itutuloy na po natin ang ating pong serye. Pinamagatan nating God's Wisdom for your question. At ang title po ng ating pag-aaral ngayon, ready na tayo mga kapatid? Ang ready na. Ang title po ng ating pag-aaral ngayon, Our Salvation. Basahin nga natin mga kapatid. Our salvation is secured by God forever. Amen. Amen po. Kasi po, ano po ang tanong na ating sasagutin ngayon? Ang tanong po na sasagutin natin ngayon ay kasi kung nawawala daw po ang kaligtasan. So ang title po natin ay sagot doon sa tanong kung nawawala ang kaligtasan. Kung maiwawala mo ba ang kaligtasan? Yun po tanong. Ay kung ang ating pag-aaralan ngayon ay nakasulat na diyan na ang ating kaligtasan ay hindi naman tayo pala nag-iingat. At ang ating naman palang kaligtasan ay secured by God forever. At ang nag-iingat pala ang Diyos, paano mo maiwawala ang kaligtasang hindi naman pala ikaw ang nag-iingat? Aba, ay tama po ba mga kapatid? Kung kayo po ay may IQ na 15, taas ang kamay, pataas, naintindihan po ninyo ibig natin sabihin. Ay hindi naman ikaw nag-iingat, paano mo mawawala ang isang bagay na hindi naman ikaw nag-iingat? Sige nga, iwala mo nga ang ipinatago sa bako, hindi naman pala ikaw ang naghahawak. Paano mawawala yun? Kung ang nag-iingat, ang siyang makakawala, yan may problema. Pero ang sagot po ay, God is securing our salvation forever. Sa palagay nyo, sa Panginoon, may maaagaw sa Kanya? Ang Panginoon kaya ay tulad ko paminsan-minsan na nakakalingat? Kung saan na lang maiwanan ng mga bagay? At pag kumain kung saan ay pagtayo ay naiwan na sa upuan ng mga bagay? Tulad ng aking misis, gayon ba ang Panginoon? Kaya ako po'y kasama ng aking misis pag namimilian dahil kung saan maiwanan ng pinamili. Pero ang Panginoon ay hindi gayon. Ang Panginoon ay hindi nakakalimot. Ang Panginoon ay alam ang lahat ng bagay. At ang Panginoon, ito po matanda, ang Panginoon ay higit na makapangyarihan. Kung ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, may maaagaw pa sa'yo? Wala na. Maaaring maagaw ng China ang Pilipinas dahil hindi makapangyarihan ng Pilipinas. Pero kung ang Pilipinas ay makapangyarihan, maagaw ba ng China ang Pilipinas? Hindi. Hindi kaya agawin. Ang pinaka-precious, tandaan po ninyo, ano po ang pinaka-precious sa Panginoon? Yung kaligtasan. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan, ang kapalit niyan ay kanyang anak. Kung precious sa Panginoon ang kanyang anak, ipinagpalit niya ang kanyang anak para sa iyong kaligtasan. Ngayon papayagan niyang mawala ang kaligtasan, ang bayad ay kanyang anak. Abay, hindi naman, palagay ko po. Kaya magpatuloy po tayo sa ating mensahe ngayon. Pag-aralan po natin ito. Ang gagawin po natin dito mga kapatid, titingnan po natin ang kamangmangan ng katuruan, ang kaligtasan may mawawala. Titingnan din natin ang excellence sa kagandahan ng katuruan, ang tunay na kaligtasan ay hindi mawawala. Tapos titingnan po natin ang mga verses na nagpapatunay na ang kaligtasan natin hindi mawawala. Tapos titingnan din po natin ang mga verses na ginagamit nila. Kung paano nila gina-justify na ang kaligtasan daw ay nawawala. Tapos mayroon pa po tayong mga isisingit na ilang mga katanungan. Pagkatapos magagawa tayo ng conclusion, and then meron po tayong takeaway, and then mag-uuwian na po tayo. Ayos po ba yan mga kapatid? Ayos, amen. So simulan na po natin. Kung nawawala po ang salvation ng mga kapatid, ay tatanungin ko naman kayo ng mga tanong na ito. Kung ang tanong nyo, nawawala po ba ang kaligtasan? Ito yung balik ninyo. Tanong din. Ano yung tanong? Sis, pakita mo, tinanggap mo ba ang salvation dahil reward sa iyong ginawa o dahil gift sa iyo? Ay dito pa lang eh. Kita mo na sagot eh. Kung yun na may gift pala sa'yo, hindi mo naman pala pinagtrabahuhan. Pangalawa, ano pa mga tanong? Pinagtrabahuhan mo ba ito o ibinigay lang sa'yo dahil naniwala ka?
O aba, patatlong tanong. Tinanggap mo ba ito dahil karapat-dapat ka? Qualified. Ibig sabihin, ikaw yung karapat-dapat. O dahil nanampalataya ka kay Jesus at sa ginawa niya? Nanampalataya kay Jesus sa ginawa niya. Pang-apat na tanong. Paano babawiin ang regalong binigay na sa iyo nung hindi ka pa karapat-dapat? Binigyan ka ng regalo nung hindi ka karapat-dapat. Bakit ito'y babawiin? Dahil ba ikaw ay may nagawang hindi karapat-dapat? Abay, common sense. Panglimang tanong, ang Diyos ba? Ito, matindi ito. Ang Diyos ba'y bumabali sa kanyang mga pangako? Abay, hindi naman. At pang-apat na tanong, saan mo ngayon itataya ang salvation mo? Sa mga gagawin mo pa? Ibig sabihin na saan mo itataya? Saan mo ilalagak na talagang ang salvation mo matatag? Dahil ba sa mga gagawin mo pa? Dahil sabi, abay, ako'y magiging mabait. Okay, may mga gagawin pa. Kaya magiging matatag ang aking kaligtasan. Doon ba? O dahil doon sa tapos na? Dahil doon sa tapos na, naginawa na. Amen? Tapos na eh. Amen po, mga kapatid. Kaya po, pag-aralan natin, the foolishness of salvation can be lost. Tingnan natin po ang kakatawan ng katuruang ito, na ang kaligtasan ay maaaring mawala. Alam niyo po, pag ang nagtuturo na ang kaligtasan ay mawawala, ito po'y synonyms. Ito'y parang katulad na ang salvation ay pinagtrabahuhan mo. It is, ang nagtuturo po na ang salvation ay nawawala, ay siya nagtuturo din na ang salvation ay pinagtatrabahuhan. Tama po ba? Aba, kung ang salvation ay pinagtatrabahuhan, dito'y anti-good news. Anong good news doon? Ang pang-salvation mo, kailangan mo pa palang pagtrabahuhan. Alam mo namang hindi mo kaya. Anong good news doon? So, it is anti-good news. At ano ba ang good news? Gospel. So, it is anti-gospel. At pag sinabi mong anti-gospel, ano sinasabi mo? You are anti-Christ. Antikristo na kapag ka talaga sinasabi mo, kaligtas, kailangan mo pa pagtrabahuhan. Bakit naging anti-Christ? Abay, dinidiminis mo. Binababa mo. Pinawawalang bisa mo ang ginawa na ni Kristo sa krus. Pinababawalang bisa mo si Kristo. Sinasabi mong hindi naman mahalaga ang krus. Ano ba yung pinag-aralan natin last week? Di kay boasting only on the cross of Christ. Abay, kung meron ka pa ipagmamalaki maliban sa krus ni Kristo, ay di yun ay maka-anti-Kristo. At alam niyo po mga kapatid, pag save ka, ano ibig sabihin nun? Save ka! Yun lang naman yun eh. Pag save ka. Yun ang pag-aaralin, yun ang sabi ng Biblia. Ngayon, sure tayo na save tayo. Sabi ng Biblia. Pero hindi tayo sure kung yung bang nagtuturo na ang kaligtasan ay nanawawala ay talagang tunay na ligtas. Bakit natin nasabing hindi tayo sure na sila ay tunay na ligtas? Abay, hindi kasi sila tunay na naniniwala the sufficiency of the cross. Kung hindi mo mapanampalatayanan na talaga sapat na ang ginawa ni Kristo para sa iyo, abay, hindi ka rin sigurado ligtas. Kasi sinasabi mo na ikaw ay may kailangan pang i-contribute sa ginawa na ni Kristo sa krus para sa iyo. Therefore, we are not sure kung talagang they are really saved, mga kapatid. Kaya, ito niyo po mga kapatid, napakakamangmangan, parang katulad dito yun eh. Pag sinabi mo ang kaligtasan ay nawawala, parang ganito yun eh. Alam mo, ipinili kita ng kotse. Binili kita ng kotse. Ikaw na lang ang bahala sa monthly. Ay, di kalukuhan. Ano ka sasabihin mo? Ibinili mo ako ng kotse, tapos ako magbabayad ng monthly. Ay, di kalukuhan yon. Ay, kung kaya ko mag-monthly, hindi mo na kailangan ako ibili ng kotse. Ako na magma-monthly. Kaya nga hindi ako makapag-monthly eh. Dahil hindi ko kaya. Pero sasabihin mo, ibinili mo ako ng kotse, pero ako magma-monthly. Ay, di ba ikalaking kalukuhan noon? Kaya, mga kapatid, pag sinabi mong magma-monthly, sabihin, may babayaran ka pa pala. Binili mo, sige, nag-down payment ka, pero ikaw magma-monthly, ikaw pa mababayad. Pero nung si Kristo ang bumili sa'yo, binayaran niya pati monthly. Binayaran niya ito one time. Binayaran niya ito in cash. Ano yung cash na ginamit niya? Yung kanyang dugo. Amen. Kaya wala ka na babayaran pang monthly. Kasi bayad na in full. By cash. By the blood of Christ. Amen. Yun ang talagang nagbigay sa'yo. Yun ang talagang gift. Pero pag sinabi sa'yo, bibigyan ka ng kotse, pero ikaw magmamatli, hindi, gift yun. Mga kapatid, kalmang-mangan yun. Kalukuhan yung mga ganong katuruan. Di ba ganon ang turo ng salvation na kailangan mo pandagdagan? Bakit kailangan mo kasi dagdagan? Kasi baka mawala.
Kasi ikaw pala mag-iingat. Alam niyo po mga kapatid, ano kaya ang kagandahan nung si Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga ligtas, pero pagdating ng panahon, yung mga ligtas na yan pala sa impyerno din pupunta. Di ka kalukuhan yun mga kapatid. Crazy doctrine, ika nga na Jesus, bakit ko kailangan mamatay pa sa mga taong ito? Ibibigay ang aking buhay sa Kanya. Pagtagumpayan ng kaligtasan, tapos ibibigay sa iyong responsibility na ingatan yung kaligtasan. Ay, nagpakahirap ako, tapos ibibigay ko sa iyong responsibility mag-ingat ng kaligtasan. Ay, alam ko namang palpa ka. Iwawala mo din lang. You will just, sa English yun, you will just, nakasulat dito sa English na yan, ganda ng term ko eh. Nawala na. You will blunder it later and lose it. Ganun lang pala. Sabi niyo, meron kang precious item na napakahalaga sa'yo, ingat na ingat ka, tapos doon mo lang ipapaalaga sa anak mong waldas. Hindi ka? Anong gagawin mo pagka yung isang bagay pinaka-ingat-ingatan mo? Sino mag-iingat? Ikaw, gusto mo. Ganun ang Panginoon. Ganun ang Diyos. Pinaka-ingat-ingatan niya, kaligtasan natin. Kaya kasi Jesus came to seek and save the lost. Nagtagumpay ba siya to seek and save the lost? Then send the lost back to the lost? Ganun ba? Hindi. He came to seek and save the lost. Kaya pakaka-ingat-ingatan niya ay yung kaligtasan siya ang magpo-protect. Kaya nga, when a person is saved, he is saved forever. Mga kapatid, he is saved forever. Yan na may forever. Kaya, kalukuhan yung save ka ngayon, pero bukas, hindi ka na save. Kaya pag nagkasala ka, hindi ka na save. Anong victory doon? Walang victory doon. Anong good news doon? Hindi good news yun, mga kapatid. So, how can you lose your salvation? After you believe. Diba? Nung naniwala ka, you were saved. So, anong condition para ikaw ay mawala ang salvation? Kailan ka ba na-save? Nung ikaw ay nanampalataya. So, anong condition para mawala ang kaligtasan? Ay di maaaring ikaw ay hindi na uli manampalataya. Can those who believe, unbelieved, pag-aaralan natin yan. Paano ba nawawala ang kasalanan daw? Sabi nila, kapag ka nagkasala ka daw. Ano daw klaseng pagkakasala? Kapag ka nagkasala ka ng unforgivable sin. O kaya kapag ka willfully sinning ka daw. Pag-aaralan po natin yan mga kapatid. O kapag ka meron ka daw, ligtas ka na ha, pero meron ka uling, hindi na obey na law, mawawala ang kaligtasan. Di ba yan na naririnig natin mga kapatid? Sino ba nasasabi nawawala ang kaligtasan kapag ka hindi mo daw nasunod ang mga bagay nito? Naman. Tingnan po natin even yung mama na taga-Korinto. Yung mama na taga-Korinto doon sa 1 Corinthians chapter 5 verse 5 na nakiapid doon sa kanyang asawa ng kanyang ama. Nag-church. Tapos nakikiapid doon sa asawa ng kanyang ama. At di kay karumal-dumal yon. At ang sabi ni Pablo ay, sige, i-separate nyo sa church. Pero ang sabi niya, ibigay nyo sa kay Satan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 5, hand this man over to Satan for the destruction of the flesh. Ano ang resulta? So that his spirit might be saved. Ligtas pa rin ba? Ligtas pa rin. Ito, isipin niyo, kasalanang karumal-dumal, and yet he was saved. Bakit? On the first place, because he was really already saved. Hindi nawala ang kanyang kaligtasan. Pag-aaralan po natin mga kapatid. Tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Ito kasi ang mga ginagamit ng iba minsan eh. Sabi nila, or do you not know that wrongdoers, kasi nga sabi nila, mawawala kaligtasan mo kapag nagkasala ka. Kaya ito ang ginagamit. Or do you not know that the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? O, tinan mo ikayat. Kaya huwag kang gagawa ng wrong. Kasi ang mga wrongdoers, mawawala ang kaligtasan. They will not inherit the kingdom of God. Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor the idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers, and will inherit the kingdom of God. Hanggang dyan. Yan ang pinapangaral. So, kung kayo ay swindler, kung kayo ay immoral, you will not inherit the kingdom of God. Kaya ikaw, Kristiyano ka na, huwag kang gagawa ng mga kasalanan sapagkat mawawala ang kaligtasan. Ang linaw, you will not inherit the kingdom of God. Ngayon sinasabi ko ba kapatid na maging swindler tayo, na maging idolater tayo, na maging immoral tayo? Hindi. Tingnan natin ang mga verse na ginagamit nila. Pero kung itutuloy mo naman ang pagbabasa,
Ay, pagka ikaw nakapanig na ganyan mensahe, sasabihin mo, abay, oo nga. Matatakot ka ngayon. Kasi alam niyo po, mga kapatid, ang idolatry at ang adultery, hindi lamang dahil may ginawa kang adultery. Kaya kayo matuturing adultery. Yung tumingin ka sa babae na may pagnanasa, adultery na. Yung murderer, hindi dahil may pinatay ka lamang, ikaw yung murderer na. Yung kay minura mo, kapatid, sa galit, you are already a murderer. Kaya po, hindi naman ako gumagawa niya. So, safe ako dyan. No, mga kapatid. Sa sinasabi niyan, you're also included. At yun ang sinasabi nila. So, tanong mo ka. Mawawala kaligtasan mo pag pumatay ka. Pero hindi nila alam. Nung nagmura ka, kasama na yun. Kasama na yun siya, hindi tatanggap ng kaligtasan. Kung ang talagang turo ay nawawala ang kaligtasan. Pero ito lang, hindi kasi nila tinutuloy ang pagbabasa eh. They stop there. Ang tanong mga kapatid, para ba kanino yun? Para sa mga unsaved. Kasi tayo mga kapatid, sa verse 11 tayo, sabi ng verse 11, and that is what some of you were. Oh, kaya ka naman dati. But you were, basahin niyo yung mga kapatid, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So, bago ka naniwala, you are dead, you are sinning, you are immoral. Pero, nung naniwala ka, you were washed, you were justified. Ito yung concluding line ng verse na ito. Ito yung summary ng verse na ito. That you are not disqualified because of sin. Yun ang ibig sabihin ito, hindi ka na disqualified dahil sa sin. In fact, nung ikaw ay nagkakasala ka, nung ikaw ay immoral, nung ikaw ay adulterer, doon kanya kinuha, doon kanya nilinis. Nung mga panahong ikaw ay immoral, doon ka nilinis ng Diyos. Doon ka kinwalify ng Diyos. Amen, mga kapatid. So, it doesn't disqualify the believers because of sin. It does not disqualify us. Why? Because we have been washed, we have been made qualified. Yung kinwalify mo na will never be, yung kinwalify na ni Lord can never be disqualified. Amen? Amen. Kailan ba tayo na-qualify? Romans chapter 3 verse 23. You were made right when we believe. Nung tayo nanampalataya, doon tayo kinwalify ni Lord. You were made right when you believe. Kailan ka ba nanampalataya? Nung ikaw ay holy at banal na, hindi pa. Nung ikaw ay makasalanan pa, nakilala mo Panginoon, tumanggap ka sa Kanya, makasalanan ka pa rin nun. Pero nung ikaw ay nanampalataya, naging holy ka. So ikaw ba kinwalify nung ikaw ay already holy? Hindi. You were qualified so that you will be holy. Amen, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, sabi kasi nung pagbukas ko ng YouTube nung isang araw, nabuksan ko si Eli Soriano ganun rin pagkakasabi ha, forgive me for the word. Please ha, mga kapatid. Forgive me for the word. Meron ako sasabihin masakit pakinggan na salita. Anong sasabihin mo ng kaligtasan na hindi nawawala? Ay katarantaduhan yan! Yun ang narinig ko. Kapatid, hindi ako masabi nun. Kinuha ko lang yung word. Hindi ka maliligtas ka pa rin. Kung katarantaduhan ang pinagagagawa mo, ay maliligtas ka pa rin. Ay katarantaduhan yan! Yun ang sabi niya. O, putulin natin. Tapos na. Hanggang doon na lang. Ibig niya sabihin, kung ikaw, bakit mo daw sasabihin ligtas ka? Pinagagagawa mo daw ay katarantaduhan. Ngayon, ang hindi niya nakita, yung pagmumura niya, katarantaduhan din yun. Tama? Di sinabi ng Biblia kapag ikaw, you said your brother, you are a fool, raka, you're guilty of murder, di yung pagsasalita ng katarantaduhan. It's the same. Ano ba yung ibig niya sabihin na pinagagawang katarantaduhan? Pagpalagay na natin, nagnanakaw. Anong difference doon sa committing murder? Nung nagmura siya, nag-commit siya ng murder. Walang difference. They are both sinner. Parehas pa rin ang kasalanan mo. Ano pagsasabihin mong kalukuhan? Parang ibig mo ba sabihin? Ito po mga kapatid, yung nagtuturo na ang kasalanan, na ang kaligtasan ay nawawala sa pamamagitan ng kasalanan, that is arrogance. Arrogance. Bakit arrogance po mga kapatid? Ba't ko sinabing arrogance? Kasi ibig mo sabihin, yung iba, mawawalang kaligtasan, pero ikaw, hindi mawawala kaligtasan? Abay, arrogance yun, turo ka nito, mawawalang kaligtasan nyo! Mawawalang kaligtasan nyo! Kayo, mawawalang kaligtasan nyo! Pero ako, hindi mawawala. Yun ang turo mo pero ako, hindi mawawala ang kaligtasan ko. That is arrogance. Ikaw, hindi ka na magkakasala. Kaya katarantaduhan niya, sinasabi niya hindi ka magkakasala ng katarantaduhan kasalanan. Samantalang, noong oras na yun, nagkakasala ka na.
ng same na katarantaduang kasalanan? Forgive me for the word, mga kapatid. Nag-i-illustrate lang para lang maintindihan natin. Di ka that is arrogance. Magtuturo ka na mawawala ng kaligtasan, pero ikaw ay sure na pupunta ng kalangitan? Aba, ay noon pa lang, sigurado ako na you have already judged yourself because you have judged others. Okay, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, kung ang posible sa Kristiyano mawala ang kaligtasan, ibig sabihin nun, mga kapatid, na kaligtasan natin ay nakadepende sa ating effort, hindi sa faithfulness ni God, mga kapatid. Iyan ay sinasalansa ang very nature ng gift, ng biyaya ng Diyos. Kaya yun po, mga kapatid, ay foolishness. Para sinasabi mo na, as the saved will burn in hell. Di ba kalukuhan yun, mga kapatid? Saved ka na, but instead, masusunod ka pa din sa impyerno? Kaya kalukuhan po, mga kapatid. Kalukuhan, ang katuruan, that your salvation will be lost. Amen? Pero tingnan natin ang excellence naman, ang kagandahan naman ng katuruan, you are saved. Once saved, always saved. Amen? Tingnan natin mga kapatid. Bakit? Ang una, number one, because the irrevocable event leads to an irreversible nature. Anong ibig sabihin yan? Ang isang bagay na nangyari na hindi mo kayang ibalik, na nagresulta sa isang pangyayari, hindi na rin mababago ang nature na yun. Ano example, mga kapatid? When Jesus died on the cross and rose again, that is the irrevocable event. Hindi na kayang ibalik yun na namatay si Kristo sa krus. Anong resulta nun? When you believe, you became saved. Nung nanampalataya ka doon, naligtas ka. Kung hindi mo kayang i-reverse, at hindi na marireverse yung pagkamatay ni Kristo sa krus, marireverse pa ba yan, mga kapatid? Hindi na rin marireverse yung katotohanan dahil doon nabago ang iyong nature. Na ikaw ay dati mamamatay, ngayon ikaw ay dati buhay. Amen, mga kapatid. Yun yung nature na nabago sa'yo. Because the cross cannot be undone. The born-again spirit cannot be unborn. Amen? If the cross cannot be undone, your born-again spirit cannot be unborn. Sa John chapter 11, verse 26, and everyone who lives because of faith in me will never really die until you commit sin. No. Period. Will never really die. John chapter 3, verse 16, whoever believe shall have eternal life, mga kapatid. So yung faith at yung belief, nagresulta siya sa never really dying and having eternal life. Ano ba ang tunay na nangyari doon, mga kapatid? Nung ikaw ay nagkaroon ng eternal life, yung spirit ay nabuhay sa'yo. Yung espiritu ay pinanganak sa'yo. Yung espiritu na hindi na mamamatay. Yung espiritong galing sa Diyos na panghabang panahong makakasama ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang espiritu na galing sa Diyos kahit kailanman hindi mamamatay. Pinanganak ito sa Diyos. You were born in the flesh, now you were born in the spirit, and that will live forever. That spirit will never be condemned. That spirit will never be lost. That spirit that came from God will go back to the Father in heaven. Paanong ikaw ay mawawala ang kaligtasan? Sabi ng 1 John chapter 5 verse 1, everyone who believes that Jesus the Christ is born of God. So anong nangyari? Anong nature ang nagkaroon sa iyo? Ipinanganak ka sa Espiritu. Alam niyo, mga kapatid, ang kaligtasan kasi, baka hindi alam ng marami, na ang kaligtasan ay hindi tulad ng isang damit na isusuot mo pagkatapos nahuhubad mo. Hindi ito katulad ng isang singsing, isusuot mo ngayon, pero pag magtutubras ka, hinuhubad mo at isusuot mo ulit. Hindi po ganun ang kaligtasan. Hindi ito tulad isang necklace na pwede mong isuot, tapos later itatago mo. Hindi po, mga kapatid. Hindi ang kaligtasan na hindi pwedeng isuot pagkatapos aalisin. Instead, mga kapatid, ang kaligtasan is a total change of nature. Tunay na pagbabago. Ano ba mga nabago? Number 1, from born in the flesh to born again in the spirit. John chapter 3 verse 6, pinanganak ka sa physical. Nung ikaw naligtas, pinanganak ka rin sa espiritu. Ano ba mga nabago, mga kapatid? From your old sinful creature to new righteous creature. Hindi ka na yung dating makasalanang si Malu, makasalanang si Lori, hindi na. Ikaw ay si Malung banal at si Loring banal kasi new creation na yan. New creatures na yan, new creation.
From sinner to saint. Dati kang makasalanan yan, ikaw ay isang santo na at ikaw ay banal. Ikaw ay dating dead to now you are living. Ikaw ay dating under Satan's dominion. Alipin ka ni Satanas. Ngayon ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. Ikaw ay dati anak ng demonyo. Oo, ang ama mo si Satanas. Kaya pag nag-asawa, ang anak mo nag-asawa ng hindi mananampalataya, ayun, di balai si Satanas. To children of God. Na ang dating pangalan mo ay nakasulat lamang sa register sa National Registry. Ngayon ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Na hindi mabubura. Amen. Tandaan nyo, pag napasulat ang pangalan doon, wala nang amendment doon, hindi na mabubura. Dahil ang Diyos kahit kailanman hindi magkakamali. Pag ang Diyos nagsulat at binura, ibig sabihin ang Diyos ay nagkamali. Diyan lang sa munisipyo maaaring mangyari yun. Pero ang Diyos kahit kailanman hindi magkakamali. Kung isinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, habang panahon, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen. Kaya tingnan po natin mga kapatid, ang lahat ng nature na ito irreversible. Hindi po ito nababawi, hindi po ito nababalik, hindi po ito nahuhubad. Hindi ka pa rin bumalik sa old nature. Paari pa ba bumalik yung nasa kingdom of light na, babalik pa sa kingdom of darkness? Paano mangyayari yun? Ay, nung nasa kaharian ka na ng Diyos, iniingatan ka na ng Diyos. Kasama mo na mga anghel doon. Yung paano mangyayari yung ikaw ay saint na, ibabalik sa sinner, ay hindi naman nakakasala ang saint. Kita niyo mga kapatid, ano pa yung mga nature na nabago, paano mangyayari yung new creation, ay maging old creation, ay yung new creation niya, bumalik doon sa old creation. Kaya, totally irreversible, hindi ka na maaaring bumalik pa. Ikaw ay saint, you are saint forever. You are a new creation, you are a new creation forever. If you are in the kingdom of God, God will not let anyone steal something from His kingdom. Amen. Kung ikaw ay bihag sa kaharian ng Diyos, kasulad doon na, ikaw ay citizen ng kaharian ng Diyos, papayagan mo yung mga tagalabas na kumuha ng tao doon sa loob mo? Hindi ako papayag. Ako ang may-ari ito, sabi ng Diyos. At kapag ka nakasulat ng aklat, ng pangalan mo sa aklat ng buhay, wala na makapagbubura nun. Magpa sa kailanman. Isn't it excellent? Excellent! Kaya Romans 6 verse 6, for we know that our old self was crucified with Him. O, kita nyo? Ipinako sa krus yung luma natin eh. Paano ba makukuha? Paano ba babalik yung nakapako na sa krus at nakabaon na? Nung si Kristo'y namatay, mula sa impyerno, bumaba. Sa 3 days na nabaon din yung luma mong sinful flesh. Eh, paano pa babalik yun? For we know that our old self was crucified with Him so that the body ruled by sin might be done away with. Ano ba sabihin ng done away with? Wala na, done away na. That we should no longer be slave to sin. Amen. Okay, mga kapatid, isa pa lang yan. 13 ito. Number 2. Oh. Remain always clean. Yung pwede nang remain clean na lang eh. O kaya always clean na lang eh. Pero remain always clean. Ikaw daw ay habang panahon mananatiling malinis. Aba, kagasarap po. Basahin natin sa Hebrew chapter 8 verse 12. Sa God's Word Translation. Because I will forgive their wickedness and will no longer hold their sins against them. Paano ka ba magiging marumi nun? Kahit pala nagkasala ka, ay hindi pala sa iyo i-charge. Kahit pala nagkasala ka, hindi pala itatara sa iyo ang kasalanan mo. Bakit kaya hindi mapapatara sa iyo ang kasalanan mo? Kasi yung tarahan ng kasalanan mo, pinako na doon sa krus. Sabi ni Lord, sabi ni Satanas, itara mo ang kasalanan ni Rodel. Itara mo yan. Ay, nagkasala yan eh. Sabi naman ni Lord, saan ang tarahan? Pinako ko na sa krus. Gusto mo sa'yo ko itara? Aba, wag. Kaya paano ka magiging marumi? Kung habang ikaw ay dinudumihan, ay lagi ka naman nililinis ni Lord. May shield ka na ng dugo niya. Kapag kayo nagkakasala, saan tumatama ang dumi? Doon sa shield ng dugo ni Jesus. Paano magiging marumi? Nandun sa loob, napapalibutan ka ng baluti ng dugo ni Kristo. Ano mang kasalanan na gagawa mo, hindi mapapatama sa damit mo. Mananatiling malinis. Bakit? Sapagkat nakukubera ka ng dugo ni Kristo. Paano ka magiging madumi, mga kapatid? Ngayon, again, sinasabi natin, uy, tayo na maging madumi. Hindi po. Ang tunay na ligtas, mga kapatid, hindi magnanasang magkasala. Amen. Ganun ba kayo, mga kapatid? Yes.
Pag ganun pa nasa, hindi, gusto ko ba di magkasala? Ay, tanungin mo muna, baka ikaw hindi pa ligtas. Yun ang tanong, baka man talaga ikaw hindi ligtas. Number 3, died to the flesh and alive in the spirit. Because Christ also suffered for sins. Sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 18. For sins once, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Tayo po mga kapatid, we are now alive in the Spirit. Mayroong buhay na sa atin, Espiritong may relasyon sa Diyos. Buhay na sa atin ng Espiritong nakikipag-ugnayan sa Diyos. Buhay na sa atin ng Espiritong nakakakilala sa Diyos. Buhay na sa atin ng Espiritong nakakarinig sa Diyos. Buhay na sa atin ng Espiritong sumusunod sa Diyos. Buhay na sa atin ng Espiritong nais sa Diyos. Buhay na sa atin ng Espiritong babalik sa Diyos. Buhay ka na dun eh. Paano ka pa maaaring mamatay ulit? Samantala may relasyon ka na. Hindi na. Hindi ka na babalik dun, mga kapatid. Irreversible, that is irreversible. Your spirit is alive, you are alive in spirit. You passed from eternal death unto eternal life. Sabi ng John chapter 5 verse 24. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged until tomorrow. You will not be judged until you sin. But has crossed over from death to life. Ibig sabihin nyo, new creation. You crossed over, no way of crossing back. You will never be judged. Mga kapatid, pagka sinabi, you will never be judged. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka na huhusgahan pa. Hanggang kailan? Pag sinabi kong, you will never be judged. Ikaw ba pwedeng umasa na 1 month, 1 week, 1 year, 10 years? Never eh. You will never be judged. Hindi yung oras na sinabi, you will never be judged, kalimutan mo na ang judgment. Kalimutan mo na. You will never be judged. Huwag ka na expect ng judgment. Huwag ka na maghintay ng judgment. You will never be judged. Amen mga kapatid. Kaya, ano yung ibig sabihin na you will never be judged? Ay, you're already considered. In Christ, you were already judged. You are judged good and holy and righteous. You are acceptable to God. And you will never be judged. Ibig sabihin, hindi ka na ngayon huhusgahan sa kasalanan mo. Hindi ka na ulit tuturing na at i-condemn. Ikaw ay masusunog sa impyerno. Hindi ka na sasabihan ng ganun. Ikaw, jury, susunugin sa impyerno. Hindi mo mamaririnig sa Diyos yan. Kasi pag tinuring na Diyos na ikaw ay matuwid na, yun na yung judgment mo. The judgment has come nung si Kristo ay napako sa krus. Yung judgment para sa atin, tinanggap na ni Kristo. So how can you be judged? Palakpakan natin ang Panginoon. Irreversible mga kapatid yan. Irreversible nature. Ano pa ang mga irreversible? Irreversible exchange. Yan. Irreversible exchange. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Him who had no sin, who knew no sin, who committed no sin. In Him there is no sin. Wala talagang kasalanan. Wala relasyon sa kasalanan. He made Him sin for us. Ginawa siyang kasalanan para sa atin. Tinuli na kasalanan para sa atin. And for what purpose? So that in Him we might become the righteousness of God. Successful ba si Lord na ituring si Kristong kasalanan? Yes, successful. Kung successful si Lord na itinuring siya kasalanan, successful din si Lord na itinuring kang righteousness of God. Amen mga kapatid. Mare-reverse pa ba yung success ni Lord? Hindi na. Hindi na pwede magpalitan yun kasi hindi irreversible na yun. Yung ginawa ni Lord ay hindi na mare-reverse. Si Lord ang gumawa. Kung si Lord ang nagsimula, siya lang ang makapag-reverse. Pero re-reverse pa kaya niya yun? Pinahirapan niya kanyang anak for our sake. I-reverse pa ba niya yun? No. Hindi na. Kaya totally, that is an irreversible exchange. Nakipagpalit ka sa kondisyon ng nature na kahit kailanman hindi na mababalik at mababawi muli pa sa atin mga kapatid. Hallelujah. Tama na ba? Ituloy pa rin natin. Madami pa din eh. Number 5. There is a promise. Pangako ito eh. Of no condemnation. Kay Kristo, there is now no condemnation. But later, you will be condemned. Hindi po mga kapatid. Therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Romans 8, verse 1. How long are you not condemned? Forever.
forever you are not condemned, mga kapatid. So, kung meron pangako ng no condemnation, edi umasa ka na lang sa pangako ng no condemnation. Sino nangako? Ang Panginoon. Number 6, irrevocable gift. Irrevocable God's gift. Romans 11 verse 29, for God's gift and His call are irrevocable. Sinabi na niya mismo, mga kapatid, hindi tayo Lord, hanapan mo sa Bible verse na binawi ni Lord yung kanyang gift. Wala eh. Siguro irrevocable talaga. Pag si Lord sa nagbigay, hindi nang babawin. Pero hindi lang. Sinabi pa dito ni Lord. Napakalinaw na sinabi niya na God's gift and His call are irrevocable. He called you His son. He called you His daughter. Tinawag ka na ng Diyos na anak. Pabawiin niya yun. Irrevocable ang pagtawag sa iyo ng Panginoon. Binigyan ka ni Lord ng gift of no condemnation. Binigyan ka ni Lord ng gift ng kaligtasan. Babawiin niya yung gift ng kaligtasan, gift ng no condemnation. Hindi, mga kapatid. Kahit pa ako maggalaiti dito, mga kapatid, hindi na babawiin ni Lord yun. If God's gift is revocable, it means that He has made a mistake. And can God make a mistake? No. Can God not see your future? Aba, nung nakita ko nung tumanggapin, talaga mo lang sincere yan eh. Nag-pray yan, napaiyak pa nga yan. Nung nag-pray ng prayer of salvation, sabi ni Lord, iyak eh. Binigay ko yung kaligtasan. Ay, hindi ko alam na pagdating pa ng 2 araw, 3 araw, ay papatay. Ay, hindi ko nakakita eh. Kung alam ko lang, ay di, hindi ko na ibinigay. Ganun ba ang Diyos? Hindi, mga kapatid. Nung ibinigay niyang kaligtasan, kita niya, 1,000 years, 100 years na anong end mo. At ang nakikita niya, mga kapatid, ano? Ang nakikita niya, kasama kanya sa kalangitan. Yun ang nakikita niya. Amen. Puri na Panginoon. Bakit niya nakita yun? Eh kasi siya ang may hawak. Amen. Kaya ang lakas ng loob niya magbigay ng kaligtasan eh. Gets niyo? Kaya ang lakas loob niya magbigay ng kaligtasan. Sapagkat siya naman ang mag-iingat din ito. Amen, mga kapatid. Number 7, sealed by the Spirit. You have been sealed by the Spirit. By the Spirit. Kapag kayo naselyohan na, meron pang maaaring mag-unselyo sa'yo. If seal is removable, then seal has no meaning. Kaya ang anselyo eh. Kung ang anselyo ay sinelyohan ka na, tapos bubuksan, ibabalik uli, ang tawag doon resealable. Hindi ganun. Pag sinil ka ni Lord, seal ka. Hindi mo na makakabukas noon. Wala na makapag-aalis ng seal na yun. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 1 verse 22, ito, now it is God who makes, basahin yung, ng malakas yung lahat na may underline ha. Basahin natin, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Sarap. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Boom! Selyado na. Dito pala sa mga verse na ito, tapos na ang argument. Wala nang makakapag-argue. Mga kapatid, yung seal ay kinuha sa Greek word is paragiso. Parang suriso, ispragiso. Na ang ibig sabihin ng mark, stamp. At ginamit ito sa mga terms tulad ng permanently stamp until delivered. Gets nyo? Pag sinabing seal, stamp, permanent until delivered. Ibig sabihin nun, permanent until makarating doon sa destination. And what is our destination? Heaven, mga kapatid. We are permanently sealed until our destination in heaven. Ito lang ang may problema. Yung mga aircon lang na yan, hindi permanente yan. Namamatay, nabubuhay. Pero ating permanent seal, our mark is permanent. Wala makapagre-remove. Pagdating sa langit, hindi na kailangan yun. Bakit? Nandun eh. Nandun ka na sa langit eh. Wala na makakaagaw sa iyo. Amen, mga kapatid. At saka ito pa, yung deposit, yung guarantee, yung promissory note. Sino dito naglulupa? O yung may lupa sa liig?
Eh, ang lulupa, minsan pa wala pang bayad, pero may promissory note. Ano, may sabihin ng promissory note? Eh, pinapangako ko, natutupadin ko ang aking obligasyon. Promissory note. Ano yung pa iba? Collateral. Ano may sabihin ng collateral? Yan ay guarantee na talagang babalikan kita. At nung binigay ni Lord sa atin ang deposit of Espiritu, yan ay guarantee na ikaw ay sa Kanya. Guarantee na ikaw ay babalikan niya. Guarantee na tayo dun pupunta, mga kapatid. Kapag ka may guarantee na ang Diyos, anong ibig sabihin ng mga kapatid? Babawiin pa niya? Hindi na. May makakaagaw pang iba? Ang Diyos na nag-guarantee? Wala na. Pagka nakasil ka, kita ni Lord, ako sinil, para kita ko pag malayo. Para pag madami, kita ko agad. Yun ang nilagyan ko ng sin. Para kita ko na ikaw ay aking pag-aari. At para kita din ng iba na ikaw ay aking pag-aari. Alam niyo mga kapatid, dito pala sa verse na ito, wala na tayong pag-uusapan kung mawawala ang kaligtasan o hindi Tama? Kompleto na nandiyan na lahat ng word na hinahanap natin. Guarantee, deposit, seal, mark, ano pa? Kung sasabihin mong hindi kulang pa, ikaw na. Di ikaw na. Wala na akong masasabi pa. Tumungo tayo sa ano. Kaya nga, alam nyo, pagka tayo nagkakasala, kaya nga sabi ni Lord, nag-grieve ang Spirit. Kasi kung ang Espiritu pwedeng umalis, sabi na ng Espiritu, diyan ka na muna. Sige, magkasala ka, ako muna, hindi na alis muna ako. Para hindi siya mag-grieve. Pero hindi Kaya tinitiis niya na mag-grieve. Tinitiis niya na sumakit ang kanyang dibdib sa ginagawa mo kasi hindi kanya maiwan-iwan. Kasi siya ay deposit sa iyo. Siya ay guarantee. Siya ay assurance. Kaya hindi kanya iwan pag nagkakasala ka. Do you want to grieve the Holy Spirit? Pag nagkakasala ka, hindi naglulugod ang Diyos. Kaya, kung mo tinuturo natin, yung kaligtasan natin na hindi nawawala, hindi naman natin tinuturo na, sige, magkasala ka na. Tinuturo natin na nag-grieve ang Holy Spirit. So, yung grieving of the Spirit is assurance that even in your sin, God will never leave you. He will never forsake you. You will always be Him forever and ever. Amen. Number 8, how can we lose when Jesus started it and He will finish it? Sabi ng Philippians chapter 1 verse 6, si Jesus ang nagsimula, siya ang tatapos. And I am convinced. Ang init, ano? And I am convinced and sure of this, mga kapatid. Tingnan po natin to. I am convinced and sure of this very thing, that He who began a good work in you, mga kapatid, basahin natin, will continue until the day of Jesus Christ. Sabi nga doon, right up to the time of His return. Yun ang meaning nun, until the day of Jesus Christ. Hanggang sa dumating si Jesus, developing. Ano yung sabihin ng developing? That good work, sinisimulan niya yung good work, ano yung kaligtasan binigay sa'yo, dinidevelop niya yun. Para yung kaligtasan nasa iyo, magmanifest sa buhay mo. Para yung ugali mo, mag-in accordance doon sa nature mo. Na ikaw ay tunay na banal at righteous. Para yung mga pag-aasal mo, hindi puro katartaduhan, kundi ayon doon sa spiritong nalalagak sa iyo. Yun ang ginagawa nila. And perfecting and bringing it into full completion. Sino lahat ang gagawa nito, mga kapatid? Ano sino lahat? Christ, who started it, will continue it. Amen. So, paano mawawala ang kaligtasan mo? Siya nga nagsimula, siya ang tatapos. Papal pa kaya siya? O, magdududa ka pa? Wala na. Verse 9. Ito ba, mga kapatid? Jesus prayed to the Father for us. Pinag-pray ka ni Lord. Din kaya ni Lord ang panalangin ni Kristo. Ay sigurado, mga kapatid. And yet, specific ang panalangin ni Kristo, ang panalangin niya sa John chapter 17, verse 21. I pray also for those who will believe in me. Taas ang kamay na nanampalataya kay Kristo. Yung mga kamay na yan, pinag-prayan ni Lord. Yung mga kamay yan, pinag-pray ni Jesus yan. Yan, yung mga tumaas na yan. Kasi doon, palakpakan natin ang Panginoon. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you.
sila ay sama-sama kung paano tayo ay magkasama sila sama-sama at kasama din natin sila. Ngayon, kasama natin the Son, the Father, the Holy Spirit. We are one in Christ. Amen. Pinakinggan kaya ng Diyos ang panalangin ni Kristo? Amen. Amen. Kung ikaw ay kasama na niya, mawawala ka pa? Hindi na. Number 10, He intercedes for us. He intercedes for us. Sabi ng Hebrews chapter 7 verse 25, therefore, He is able to save completely those who, salamat kapatid, thank you very much. Kaya nga ayaw ko mag-aslong-aslim eh. Pero okay, salamat. Salamat kapatid. Basahin natin ng He intercedes for us. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him. Pag binalikan nyo, therefore, He is able to save for a day, for a week. Hindi. He is able to save completely those who come to God through Him, through Christ. Ibig sabihin nun, because He always lives to intercede for them. Jesus Christ always lives to intercede for us. Jesus Christ lives forever interceding for us. Merong nag-i-intercede para sa atin. Nagkasala si Edlin, Ama, tingnan mo na lang yung ginawa ko sa krus. Siya ay malinis na because of what I have done on the cross. Yun yung intercession ni Lord. Nagkasala si Kuya Allen, Ama, malinis pa rin si Allen. Bakit? Ang kanyang kasalanan, ipinako na sa krus. On the cross. Yun yung intercession na ginagawa lagi sa atin ng ating Panginoong Jesus. He always lives to intercede for us. As long as He lives, He will intercede for us. Mga kapatid, if in His death we were saved, sabi nga ng Bible, kung dahil sa kanyang kamatayan na sa ayon naligtas, how much more benefit it is for us in His life. Kung siya ay buhay. Kung nung siya ngayon namatay, naligtas tayo, ay lalo naman ngayong buhay siya. Gets yung mga kapatid? Nung kamatayan niya, ano ang power nung kamatayan? Di kaya sinurrender niya ang power niya. And yet, nung sinurrender niya, ang power niya ay tayo naligtas. How much more ngayon siya nakaupo sa trono. Nasa kanan ng Diyos, nasa kalangitan. With full power and force. Pababayaan niya kaya tayo mapahamak. Aba, ay, ako naman. Kung ang benefit ng kamatayan ay buhay, ano kaya ang benefit nung siya ay buhay? Much more. Much more. Greater, 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 mga kapatid. Hallelujah. Number 11. Number 11. God who is keeping us from losing. Sabi ng Jude chapter 1, 24 to 25, King James Version. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless. Sino? Sino daw? He. Before the presence of His glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Again, doon dito ko kinuha yung title ng ating verse, how can you lose something other than you is safekeeping? Paano mo maiwawala ang isang bagay na hindi naman ikaw ang nag-iingat? At sino ang nag-iingat? He who is able to keep us from falling. Amen, mga kapatid. Hindi lang sinabi, He is able to keep us from sinning. No. He is able to keep us from not benefiting the product of the cross. He is just not able to keep us from getting sick. No. He is able to keep us from falling. Yung falling na yung ultimate destination of hell. Yung pagkaka-lost, He is able to keep us from being lost. Napakalinaw, mga kapatid. Wala nang lilinaw pa sa kalinawan ng verse na ito na siya ang mangangalaga at hindi kanya hahayaan na mawala. Why? Because He is able and He has the power. Amen, mga kapatid. Amen. Verse 12. Number 12. You were unqualified by God when you are not qualified. Nung hindi ka qualified, doon ka
Parang mali dito, mali ito, no? Mali, baliktad. You were qualified by God when you are not qualified. Yun. Nagkabaliktad, mga kapatid. Pasensya na. Nagkakamali. Tao lang. Pero sa langit pa rin ang punta. Amen? You were qualified by God when you are not qualified. Kailan ka kinualify ni Lord? Nung ikaw ay hindi qualified. So how can you lose a salvation na ibinigay sa iyo at tinanggap mo nung ikaw ay hindi fit sa qualification? At ang salvation na hindi naman ikaw ang mag-maintain. So show me a verse that says we are to maintain our salvation. Show me a verse. Because there isn't any. Wala kasi. So when you are not qualified according to the rule sa mga batas, and yet you are accepted, how can you be disqualified? Aba, mga kapatid, sabi ng Luxembourg embassy, tumatanggap na ng worker from the Philippines, ang Luxembourg, the richest nation in Europe. Ang qualification, wala. Skilled or non-skilled, no age limit. Mag-apply na kayo, mga kapatid. Pinakamalaking sweldo. This is not a joke. I-search nyo na. Luxembourg accepting Philippine immigrant. Hindi lamang worker, kundi immigrant. Ngayon, pagdating doon, tinanggap ako dito, ha? Pagdating doon, sasabihin sa'yo, umuwi ka ng Pilipinas. Bakit? 60 years old ka na. Pwede ba mangyari yun? Hindi. Nakasulot sa kanila eh. No age limit eh. And yet, ako'y tinanggap nila. Nung tayo tinanggap ni Lord, walang qualification hinanap sa atin. Hindi niya hinanap na mabait. Hindi niya sinabing kailangan sa mulit kumal 10 utos. Hindi sinabing kailangan mo nang hindi ka magkasala. Hindi. Nung kinwalify tayo ni Lord, kinwalify tayong ganyan ang itsura natin. Marumi tayo, makasalanan tayo. And yet, nung tayo qualified na, sasabihin niya, ay, disqualified ka. Bakit? Kasi ikaw ay nangalunya. Kasi ikaw ay nagkasala. Kasi ikaw ay ganito. Kasi ikaw ay ganito. Wala. Nung kinwalify tayo, wala tayong qualification. Ano lang qualification? Si Jesus Christ lang. Kaya paano ka madi-disqualify? You were qualified by God when you are not qualified. Anong verse natin dyan? Sabi doon sa Romans chapter 8, verse 33 to 34, who will bring any charges against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is the one who condemns? Wala. Si Lord kasi ang nag-justify sa atin. Number 13, sama. God, ito mga kapatid, ang ganda nito. God made a reservation for you in heaven. Abay, pinag-reserve ka na. Nag-promise na ng salvation. Hindi na nire-remoke. Ay, naggagawa na ng reservation eh. Ako nga nagagalit sa misis ko eh. Bakit? Pagka kami may pupuntahan, magpa-reserve na ako sa hotel, tapos sasabihin, James, hindi pala matutuloy. Nakakainis naman. Ang hirap-hirap mag-anap sa Agoda, ang place, tapos eh, pag-ano na ibayad ko na, nakakainis. Si Lord, nag-reserve na ng place sa atin eh. Tapos sasabihin nila, ay, yung room number 1 para kay Edgar Balila, paki-cancel. Hindi matutuloy. Sa siksik natin si Bong. Hindi. When God made the reservation, He prepared a place for you. Pinaghanda ka na. Doon. Kahina naman ng Panginoon kung yun ay doon ay magkakamali pa. Pag re-reserve ka tapos hindi pala matutuloy, basahin nga natin itong 1 Peter chapter 1 verse 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead and into the inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, reserved in heaven for you, for me, reserved in heaven, inheritance that is reserved for me. Inireserve ng Panginoon sa akin. Ba't siya magre-reserve kung may chance palang mawala? Hindi na lang. Ano na lang, first come, first serve na lang. O kaya yung kung as is, kung sino dumating na lang doon sa gate, yun na lang ang bibigyan ng room. Hindi. Pinag-reserve ka talaga eh.
He reserved a place for us in heaven. Reserved in heaven for us. Why is He so sure na tayo yung tatanggap ng inheritance na ito? Bakit? Bakit siya sigurado? Eh kasi siya ang nag-hold eh. He's holding our security. He is holding our salvation eh. Kaya siya secure na. Kaya siya sure na sure. Sure na sure ako na matatanggap mo. Bakit? Eh ako ang naghanda eh. Ako ang gumawa ng appointment eh. Hallelujah. We have complete confidence that our salvation rests solely in the faithfulness and the power of God. Tingnan po natin yung mga kapatid, yung mga binasa kong verse. Tingnan po ninyo. All this verse can stand alone to support that your salvation can never be lost. All of this verse. Hindi mo kailangan lahat ng yan. One verse can support. Napakalinaw. And yet, hindi lamang ito mga kapatid ang verse sa Bible na nasusupport. Napakadami. So, give me a verse that says, the man transferred to the kingdom of God is transferred back into the kingdom of darkness. Wala. A man born in the spirit, his spirit dies and born again into the flesh. Wala. From holy man, holy righteous man, becoming a sinner. Wala. A saint, again, being born into a sinner. Wala. A man predestined into heaven, condemned into hell. Wala. The gift of eternal salvation taken away from him. Wala. Because the Bible never says that. Sino lang sasabi nito? Yung religion. Yung religion na merong ginagamit ang verse na malabo naman at ginagamit para maging ito ang ibig sabihin ng kaligtasan ay nawawala. Meron kang 100 o 10 na lang, parang natin, meron tayo 10 verse na napakalinaw na sinasabing ang kaligtasan mo siya nag-iingat at hindi mawawala. Merong isang verse na malabo, pero sinabing ang kaligtasan mo mawawala. Doon sila nananalig. Sa malabong verse, na kaligtasan mo mawawala, versus sa napakalinaw na verse, na kaligtasan mo nasa pag-iingat ng Diyos. Hindi tayo mayabang, sinasabi natin, kaligtasan natin ay hindi na mawawala. Hindi tayo nagyayabang. Tayo may confidence. Bakit? Sapagkat alam natin na hindi naman tayo kasi ang nag-iingat ng ating kaligtasan, kundi ang ating Panginoon. Ano ba yung mga verse na ginamit nila? Eto, mga kapatid, akala nyo tapos na tayo? Hindi pa, nasa part 2 pa lang tayo. Amen. Hindi, kasi kailangan malaman natin. Para maano natin, kasi pagka minsan, itong mga Christian, itong mga believer na ito, tapos napagpakitahan ng isang verse na malabot, na napihit-pihit, na sweet na konti, kumagat na. Ay, tingnan mo muna ang ibig sabihin ng verse kasi na yan. Ito kasi yung meaning yan. Punta tayo sa, ito, Matthew 7, verse 22. Matthew 7:22. Ito yung sinasabi, many will say on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, sabi nila, I never knew you. Away from me, you evildoers. Ay sabi, kita mo, mga Kristiyano, nag-evildoer, hindi nakilala ni Lord. Aboy, dito pa lang sa verse na ito, napakalinaw na eh. I never knew you. Nung umpisa pa, hindi na kita kilala. Bakit hindi to kilala? Kita nyo, ang pinagmamayabang nila. Ginawa namin to, Lord. Ginawa namin to, Lord. Ginawa namin to, Lord. Ginawa namin to, Lord. Ano pinagmamayabang nila? Ginawa nila. Never nilang sinabing, dahil sa ginawa ni Kristo, kami inyong anak. Gets mo mga kapatid? Ligtas ba sila? Hindi. Kasi ang kanila lumalapit sila sa Diyos, kami katanggap-tanggap dahil ginawa namin to. Hindi. Kaya tayo nakalalapit sa Panginoon dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Amen. Tayo ba'y lumapit kay Kristo dahil sa ginawa sa so God knows us. He knew us. He will never say, I never knew you. Sinungaling ka? Kilala mo na kami nung una, tapos sasabihin mo, I never? Hindi ka? Kilala na tayo, tapos sasabihin mo, I never knew you. Hindi talaga. From the very beginning, these people, God never knew them. Hindi sila saved from the very beginning. Sabi nga ng John chapter 6 verse 37, all those, kasi dapat pag may verse na ganyan, meron ka din verse na papakita.
Kasi sabi ng John chapter 6 verse 37, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Ayan ang katotohanan. He will never drive away. Yung binigay sa kanya ng Diyos, at tayo yun. He will never drive away. He will never say us that, Marlene, I never knew you. Alam ko ang pangalan, pero I never knew you. He will never, because all those the Father has given me, I will never drive them away. Amen? Amen. Next verse na ginagamit nila. Okay ba mga kapatid? Naintindihan ba natin? Nakikita natin ang ginagawa ng ating sistema kung paano natin pinapakita ang katotohanan. Sinisira muna natin ang kasinungalingan. Mga kapatid, di ba ito ginagamit nila? Tama mga kapatid, yan, itataboy ka ng Lord, pero hindi. 2 Corinthians chapter 9 verse 27. Sabi dito, no, I strike a blow to my body and make it slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Ayun ikaw, kita-kita mo. Baka si Pablo doon, baka nga natatakot nga siya, baka ma-disqualified siya. Ay si Pablo na yan, baka ma-disqualified pa daw si Pablo. Kita mo ha? Ikaw na. Mga kapatid, again, the context. Merong apat na pinakamahalaga kapag ka ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Number 1, context. Number 2, context. Number 3, context. And last, context. Dapat ano yung konteksto? Kung kailan niya sinabi ito. Ito pong mga kapatid, ang konteksto ito ay na si Pablo ay gumagawa ng comparison sa atleta. Discipline his body for competition. Dinidiscipline ni Pablo ang kanyang sarili for the competition. Naggagawa siya ng sinon para rin illustration. Yung disqualification nun is yung athlete running for the prize. Disqualification niya na hindi sinasabing salvation. Never na sinabing yung disqualification is salvation. Disqualification si pinakikita ni Pablo ay dapat tayong talagang mag-train ang body natin so that we will never be disqualified for the prize. Yun, gumagawa siya ng analogy, ng symmetry, ng paglalarawan. Pero hindi niya sinasabi na you are now disqualified for salvation. Napakalinaw mga kapatid. Walang sinabing disqualification for salvation. Ano ang verse natin gagamitin? 2 Timothy chapter 1 verse 9, sabi dito, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag na isang banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na binigay sa akin kay Kristo Jesus buhat sa mga panahong walang hanggan. Kung hindi ayon sa ating gawa, ibig sabihin, not your effort, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya. Sino yun? Ang Diyos ang nag-set ng akala. Siya ang nagsabing, akala ko banal ka. Siya ang nagsabi at siya nagbigay ngayon sa iyo ng assurance. Never, ever through our effort. Amen mga kapatid. Amen. Colossians chapter 1 verse 22 and to 23. Ito, mabigat-bigat to. Matindi to. Colossians 1, 22 to 23. But now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from your hope held out in the gospel. Mabigat to. Mahirap to. Nako, ay ang linaw yan, if you. Ikaw daw ay siguradong blemish sa kanyang side, free from accusation. If you continue in your faith, established. Unang-una, pinatutunayan lang dito talaga that salvation is by faith. Yun lang, hindi by works. Napakalinaw no, salvation is by faith. Ngayon mga kapatid, tingnan po natin yung if you. Hindi pa PowerPoint ako, yun yung pinasingit ko. Yung pong if you continue is a Greek first-class conditional clause which assumes the conclusion for the sake of argument. Ang linaw! Labo, hindi ko naintindihan. Ito ibig sabihin niyan. First-class conditional clause which assumes the conclusion for the sake of the argument. It is replaceable by the word since, but would be too reductionist. Ibig sabihin,
Ang kapalit niyan ay yung sins, the word. Pero masyado magiging simplified. Ito o, kailangan natin maintindihan sa pamamagitan ng example. Sa Lucas chapter, siningit ko dyan? Yan, Lucas chapter 4, verse 3, ginamit ito. First class, conditional clause ni Satanas, kay Jesus. Sabi niya, if you are the Son of God, turn this bread into stone. Pwede niya hindi niya pwedeng gamitin kasi yung, alam niya kasi na si Kristo ay anak ng Diyos. Pero hindi niya pwedeng gamitin yung sins. Since you are the Son of God. Kaya, pag sinabi niyang since you are the Son of God, wala nang sense. Kinukuman na lang niya si Jesus. Hindi niya tinetempt si Jesus, kundi kinukuman na lang niya. Pero from the very beginning, alam niya anak ng Diyos yun. Ang purpose niya kasi ay tempt. Kaya ang meaning ng atin is, conclusion, may balik mo sis doon sa definition ng which assumes the conclusion. Alam na niya kung anong conclusion, pero hindi niya pwede sabihin yung conclusion for the sake of argument. Kasi ano ba yung argument? Kailangan niya munang i-tempt. Ang argument doon is, are you the Son of God? If you are the Son of God, prove to me you are the Son of God. Yun ang argument. Pero hindi niya pwede sabihin, since you are the Son of God, turn this bread into stone. Wala nang argument doon eh. You're already the Son of God. Inuutosan mo na lang si Jesus doon eh. How can you tempt Jesus kung ginamit mo yung simplified version, reductionist version that sins? Kaya ang ginamit dito is if you. Ano ba example mga kapatid? Puntahan natin sa next example. Matthew 12 to verse 27. Ginamit din ito ng mga Pariseyo nung si Kristo ay nagpapalayas ng mga demonyo. Sabi ng mga ng sumulat, if in Beelzebub sabi pala, si Jesus pala ng salita. Kasi ina-accuse siya ng mga tao na nagpapalayas siya ng demonyo dahil nasa power siya ng demonyo under Satan's power. Pinapalayas niya ang demonyo dahil sa power ni Satan. So ang sagot ni Jesus dito, if in Beelzebub I cast out demon, who your people cast them out? Kanino naman nagpapalaya ang inyong mga tao? Pag sinabi ditong sins in Beelzebub, ay hindi na pwedeng sins in Beelzebub. Kasi pag sinabi mong sins in Beelzebub ay cast out demon, para sinasabi mo na, ay talagang tunay na ako sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Inamin mo na, ikaw ay nasa kapangyarihan sa Satanas. Hindi, pinagpalagay na, sabi niya, for the sake of argument. For the sake of argument. Pagpalagay na natin, gano'n sabi ni Kristo, pagpalagay na natin, for the sake of argument, na talagang ako ay kay Beelzebub. Pagpalagay na natin na ako kay Beelzebub, yun yung meaning ng if in. Kung pagpalagay na natin na ako na kay Beelzebub, kanino namang kapangyarihan nagpapalayas ang inyong mga tao? Kaya ang ginamit po natin, ang ginamit ng author dyan is first class conditional clause. So, pag binalikan natin yung verse natin dito, if you continue in your faith, pwede natin palitan ito ng word na since you continue in your faith. Ibig sabihin ng mga kapatid, talaga namang ikaw na Kristiyano, ay talaga namang magkukontinue ka ng faith mo. Dahil ikaw, from the very beginning, ay binigyan na ng Panginoon ng faith. At tandaan po natin mga kapatid, the faith, even the faith that we need to be saved, is a gift from God. So how can a Christian lose his faith? Yung mga tunay na mananampalataya, paano mawawala ng pananampalataya? Samantalang ang pananampalatayang nakalagay sa kanya ay biyaya pa rin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung kailangan mo ng pananampalataya para maligtas, which is true, sabi doon sa salvation is by faith, napakalinaw, kailangan mo ang pananampalataya. Sino magbibigay sa'yo ng pananampalataya? Ang Panginoon. Amen. Kaya ito po, mga kapatid, is not a condition. This is first class conditional clause from Greek grammatic term. Malinaw po mga kapatid na ang meaning nun ay sins. Amen mga kapatid. Ano ang verse natin palapat dun? Kaya nga kasi, mahalaga ang context eh. Ano ba kasi ang konteksto? Abay, ang konteksto kasi ng book ng Colossians ay pinakikita niya sa mga tao na talagang kailangan mo yung, na ikaw ay binago na. Yun yung konteksto. Kaya nga pag binalikan mo yung sa verse 21, ano yung sa verse 21? Once you were alienated from God and were enemies in your minds
because of your evil behavior, dati kayon, but now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. Ay, napakalinaw ng konteksto eh. Ang konteksto, sinasabi niya, ikaw ngayon kapatid ay ligtas na. Tapos sasabihin mo, ay may condition eh. Pero kung mawawala ang faith mo, ay mapapahama ka. Hindi eh. Binubuhay ko nga yung pananampalataya mo na ikaw ay ligtas eh. Bakit ko bibigyan ka ng condition na maaaring mawala ang iyong kaligtasan? Tama mga kapatid? Naintindihan niyo po ako mga kapatid? Gising pa ba kayo mga kapatid? Amen. Malinaw po. Oh. Yun nga ang konteksto eh. Pinapatitibay ko nga ang pananampalataya mo, naligtas ka na eh. Tapos sasabihin ko, may condition pala, mawawala palang kaligtasan mo. Aba, mali. Napakalinaw sa konteksto. Eto pa mga kapatid, isa pang verse. Patindi ng patindi to. James 2 verse 24. Ginagamit din to, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteous, and he was called a friend of God. As you can see, a man is justified by his deeds, and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute justified by her action when she welcomed the spies and sent them off on another route? Mga kapatid, ito po ay ginagamit nila, sinasabi nila, hindi naman faith lang ang kaligtasan yan. No, it's not, you are not saved by faith alone. Pero ang malinaw pong sinasabi dito, you are saved by faith. Malinaw po, hindi naman niya sinabi, you are not saved by faith. Ang sinasabi, you are not saved by faith alone. Pero sinasabi dito, hindi niya sinasabing, you are not saved by faith. Saved ka pa rin by faith. It is very clear that Abraham and Rahab was saved by faith. At dahil doon sa kanilang faith, umaksyon sila ayon doon sa pananampalataya nila. Sumunod sila, kumilos sila ayon doon sa pananampalataya nila. In the same way, mga kapatid, tayo na pinagkalooban na ng Diyos ng kaligtasan, umaaksyon tayo doon sa ating pananampalataya. Ano bang ibig sabihin nito? I believe that I am saved by faith in Christ alone. Ako'y dating Katoliko dahil naniniwala ngayon ako na ako'y niligtas ni Kristo sa pamamagitan lamang niya. Hindi ko na ginagawa ang dati kong ginagawa no ako'y Katoliko pa. Hindi na ako nagro-rosaryo. Kasi noon naniniwala ako na arami kong kailangan gawin. Kailangan ko magrosaryo. Kailangan ko pumunta sa simbahan, kailangan ko mag-ustya, kailangan ko magbigay, kailangan kong sumakap sa krus, kailangan ko magpuna sa estatwa, kailangan kong sumama sa prosesyon, kailangan ko magdala ng birhen, kailangan ko ito, kailangan ko yun, kailangan ko magpadasal para sa aking mga kamag-anak, etc., 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 at napakadami pa. Pero dahil sa pananampalataya ko, ano ibig sabihin ng anong pananampalataya ko? Sapat na ang ginawa ni Kristo para sa akin. Hindi ko na binabalikan ang mga bagay na hindi naman ayon sa aking pananampalataya. Yun ang ibig sabihin, that your faith your work supported your faith. Ngayon kung ako ay babalik pa rin dun, at ako ay magdadasal-dasal pa rin dun, at magpapa 9 days pa rin ako para sa aking mga kamag-anak, at mag-aalay pa rin ako ng mga bulaklak tuwing Mayo, etc., etc., ibig sabihin doon, yung aking pananampalataya ay walang kwenta. Sinasabi kong ligtas na ako sa pamamagitan ni Kristo, pero sasabihin kong, para sigurado, kailangan ko pa rin ito. Sasamba pa rin ako sa Diyos-Diyosan, gagawin ko pa rin mga bagay na ito. Nagpapatunay lamang na yung sinasabi ko ay hindi ayon sa laman ng aking puso. Kaya I am saved by faith, and my faith proves that, and my work proves that my faith is in my heart. Yun ang meaning ng mga kapatid. Abraham followed their faith, and they are saved. Kasi kung hindi ginawa ni Abraham yun, then your faith is meaningless. Kung ako'y patuloy pa rin sumasamba sa Diyos-Diyosan, then my faith in Christ alone is meaningless. Bakit? Kasi sumasamba pa rin ako sa Diyos-Diyosan. Yes, yung mga kapatid? Magkakabati pa tayo? Kakabati pa tayo. Next. Kaya nga sabi ni Eli Soriano sasabihin mong maliligtas, hindi mawawala ang kaligtasan, hindi mawawala, katrataduhan yan. Aba,
Mga kapatid, nakalimutan ni Eli Soriano na ang tunay na ligtas ay hindi na gumagawa ng katarantaduhan. Yun ang doon siya nagkamali. Ang nasa isip niya, ligtas ka pero gagawa kapatid. Hindi niya nakita ang katotohanan na tayo rin ay binago ng Diyos sa biyaya ng Diyos, sa awa ng Diyos. Hindi natapos ang Diyos na magbigay ng kaligtasan. Ang Diyos ay patuloy pa rin nagbabago sa atin. At kumikilos sa atin at pinakikilos tayo ayon sa nais niyang gawin sa ating buhay. Yun ang hindi nila nakita. Pero kung alam mo na ang Diyos ay hindi natapos sa bibigay sa inyo ng kaligtasan, hanggang ngayon pinakangalagaan ka ng Diyos, hindi mo sasabihin gagawa ka ng katarantaduhan. Tama mga kapatid? Tama. Amen. Page 6. Ito pa, isang verse. Medyo matindi-tindi din to. Hebrew chapter 6, verse 4 to 6. Ito. It is impossible for those who have once been enlightened. Ano yung enlightened? Naka-heard ng truth. Those who have tasted the heavenly gifts. Ano yun? Naka-taste ng heavenly gifts. They have witnessed miracles. Who have shared the Holy Spirit. Si Simon, nag-share ng Holy Spirit. Gusto nga niya bilhin ng Holy Spirit eh. Who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age. Mercy of God. And who have fallen away to be brought back into repentance. To their loss are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him into a public disgrace. Mabigat-bigat ito, mga kapatid. Ito maraming ginagamit iba. Kung may kilalang pastor na dahil hindi makapaniwala, hindi nawawalang kaligtasan, ito lagi pinangahawakan niya eh. Alam niyo mga kapatid, itong verse na ito, sa halip na nagpapakita na nawawalang kaligtasan, ito nagpapakita na talagang hindi maaring mawalang iyong kaligtasan. Kasi pag nawala ang kaligtasan mo, it is impossible to bring it back. Pag naiwala mo. Kaya nga hindi maaaring mawala ang kaligtasan. Unang-una, tingnan natin mga kapatid, para kanino ang verse na ito? Sa atin ba mga believers? Tandaan po natin ang title. Ano ang book or Hebrews? Sa mga Hebrew, sa mga Hudyo. Kaya nga, ang topic lagi dito para sa mga Hudyo. Ano yung mga Hudyo ito? Pinili ng Diyos. Sila yung pinagpakitaan ng Diyos ng himala. Pinakain ng mana. They have tasted. They have witnessed the miracle of God. Sinamahan ng Diyos. They have shared the Spirit of God. Sinamahan sila ng Panginoon. They have witnessed, experienced the mercy of God. And yet, sa kabila ng pinakita ko, kasi tayo mga kapatid, di ba, ang Hudyo kasi pinili ng Diyos yan. Pinakita na ng Panginoon, noon pa, sa Old Testament pa, kung paano sila iniligtas. Pinakita na ng Diyos nung una pa sa Old Testament, kailangan nila ng Kristo. Ang Kristo ay darating, ang Messiah ay darating, pinaghahanda sila, in-enlighten na sila, pero hindi sila naniwala. Natikman na nila ang pagkilos ng Diyos, pero hindi sila naniwala. Nakita na nila ang himala ng Diyos, hindi sila naniwala. O paano pa kaya ang mga taong ito maliligtas kung nireject nila ang nag-iisang kaligtasan? They can never be saved. Why? Because they refuse the salvation. Kahit na na-experience nila ang lahat ng bagay nito. This verse is pertaining to the Hebrew people. Kaya nga ang title ng book nito ay Hebrew. Hebrew. Hindi para sa mga Gentile na naligtas, kundi ito'y para sa mga Hebrew na ayaw tumanggap ng kaligtasan. Mga kapatid, the unsaved Jew who rejected Jesus Christ. Paano natin, ano ang patunay dito mga kapatid? Sa konteksto again. Ano ang konteksto? Chapter 6 verse 1 to 2. Ito ang konteksto ng verse na ito. Therefore, let us move beyond the elementary teaching about Christ and hindi sinabi, let us move beyond about the elementary teaching about Jesus. Hindi. About Christ. Sa ibang translation, let us move on from the elementary teaching about the Messiah. Malinaw na pinapatungkol nila, alam na nila yung Messiah, pero hindi nila matanggap si Kristo, Christ. Hindi nila mailagay yung substitute na Jesus doon sa Christ. Hindi nila makomplete yung word na Jesus Christ. It is to elementary teaching about the Christ be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that leads to death, and of faith in God
Ang mga Hudyo, tinuruan sila ng pananampalataya sa Diyos. Instructions about cleansing rites, ceremonial rites ng mga Hudyo. Laying of hands, the resurrection of the dead. Alam ng mga Hudyo ang pagkabuhay muli mula sa mga patay. And eternal judgment. Alam ng mga Hudyo ano yung eternal judgment. So this is pertaining to the Old Testament knowledge and prophecy. The Jew or the Hebrew people, hindi nila mabitaw-bitawan yung law. Hindi nila mabitaw-bitawan yung kanilang tradition. Hindi nila bitawan yung shadow. Hindi nila matanggap ang substance. Kaya paano pa sila maliligtas kung hindi mo matanggap ang element ng kaligtasan? Ito lang ang kaligtasan. Kaya nga sinabi, if you are now crucifying, balikan natin yon, to their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him into public shame. To their loss, Christ was crucified for our benefits. Noong napako si Kristo sa krus, benefit para sa atin yun. Di ba mga kapatid, naligtas tayo. Pero sa kanila, to their loss. Hindi benefit sa kanila. Bakit? Yung parusang ibinigay kay Kristo sa krus, they will have to suffer that. Kasi hindi nila tinanggap yung benefit, they will suffer. Ikaw ngayon na magbabayad ng parusang tinanggap ng aking anak. Ibibigay ko sa iyo ang parusang tinanggap ng aking anak dahil tinanggihan mo ang kaligtasang dulot ng aking anak. Guess yun, napakalino mga kapatid. Nalalabo po ba kayo mga kapatid? Sana naman ay tayong lahat ay nalilinawan. Dahil pagka lumabo na lumabo, nakakatakot mga kapatid. Kaya nga, sabi ko, it is impossible. Yung impossible doon ay word na sinasabi lamang, kung talagang mawawala ang kaligtasan, ay mawawala, ay hindi na mababalik. But that is not the purpose of God. Jesus came to save and seek the lost. How much more, yung mga kapatid na Kristiyano na nalos lang, ang hindi pa niya kaya balik? Yung pastor. Kung ang purpose niya ay dalhin ang mga nawawala sa kaligtasan, ay lalo naman yung mga Kristiyanong ligtas na, ay naligaw lang ng kaunti ang kanyang pababayaan. I am a testament to that. Ako po ay naging lost, pero ako'y binalik ng aking Panginoon. At during the time that I was lost, I know I have never lost my salvation. Kasi si Lord ang nag-ingat ng aking kaligtasan. Kaya ngayon ako'y nakatayo dito because the Lord still preserved my salvation. Amen? Kung ako po'y mawawala, wala na ako ngayon ako dito. Doon na. Wala na rin ako. The Bible is very clear in this point. Napakalinaw po ba ng Biblia, mga kapatid? Sa napakaraming passage na ina-appear na security ng believer, na it is not possible for a Christian na mawala ang kaligtasan. At maraming mga passage ang evidence dito, katulad ng John chapter 10 verse 28. Basahin natin, daanan lang natin. Jesus said, I give eternal life to them and they will never perish. They will never perish. And no one will snatch them out of my hand. Even yourself. Hindi nyo kaya agawin ang kamay nyo sa kamay ng Diyos. My Father who has given them to me is greater than all. And no one is able. Kung kaya nyo kunin ang kaligtasan nyo, iwala ang kaligtasan nyo sa kamay ng Diyos, kayo na ang makapangyarihan. Ikaw na. Mas makapangyarihan ka pa sa Diyos. Who gave them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Because Jesus came to seek the saved, the lost. So, once saved, always saved. Salvation was something that we could lose through our action. It no longer be a gift. Hindi na ito biyaya. Kundi ito ay resulta na ng ating paghihirap at mini-maintain sa pamamagitan ng ating kapangyarihan. At ito ay lumalaban sa katuruan ng biyaya. Sa katuruan na tinanggap natin ang kaligtasan dahil sa biyaya. Since we could not lose our salvation, tanong, since we could not lose our salvation, is suicide unforgivable sin? Kung tayo hindi mawala ang kaligtasan, kung ikaw may magsisuicide, pupunta ka pa din sa langit? Anong sagot mga kapatid? Pero gusto ko ba kayo mag-suicide? Kasi ang suicide is just another sin. It is the same as murder. Ang murder is worse than suicide. Kasi sa murder, pinatay mo yung tao na walang consent. Ayaw magpapatay. Nagmamakaawa ka sa akin, huwag mo akong patayin, pero pinatay mo din.
Pero yung suicide, ikaw na nagmamakawa, patay mo na ako sarili ko, sige na, please na. Ikaw na may consent ka na eh. Which is worse, yung paggawa mo ng kasalanan, doon sa tao na walang consent, o doon sa payag naman. Mas worse yung paggawa mo ng kasalanan doon sa worse na, sa tao na walang consent. So murder is even worse than suicide. And if murder is forgivable sin, how much more is suicide? But are we like a true again believer like to sin? Taas ang kamay po na gustong gumamit ng murder. Taas ang kamay. Wala. Sino po ang gusto mag-suicide? Wala din, mga kapatid. Because that is not the will of God for you. Kung ayaw nga ni Lord na ikaw ay tumingin ng pornographic material na hindi mo ginagawa, suicide pa. Di ka, mga kapatid. And what is unforgivable sin? Kasi meron kasing verse na sinabi. Sabi kasi doon sa Matthew 12 verse 31, eto uli. Tayo kukuha na naman ng verse na ating ililinawin. The unforgivable sin, sabi doon, is yung rejection the gospel, yun yung blasphemy against the Holy Spirit. Nung si Kristo ay nagpapalayas ng demonyo, sabi ng mga Pariseo, ikaw ay nagpapalaya sa pangalan ni Satanas. Sabi ni Kristo, you have committed an unforgivable sin because you sin against the Spirit. Ano ba ibig sabihin ng unforgivable sin? Ikaw Kristo, hindi namin kinikilala. Hindi ka namin kinikilalang anak ng Diyos, hindi ka namin kinikilalang tagapagligtas. Ikaw ay nasa ilalim ni Satanas. Yun ang sinasabi nila. And what is that? Rejecting Christ. The unforgivable sin is rejecting your salvation. The unforgivable sin is rejecting Christ, your only means of salvation. So how can you be forgiven when the forgiveness that God is offering, you are rejecting? Amen? Tinatanggihan mo ang pagpapatawad ng Diyos. Paano ka ngayon mapapatawad sa kasalanan mo? At ang pagpapatawad ng Panginoon ay nanggagaling sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa ginawa ni Kristo sa krus para sa iyo. Amen, mga kapatid. So that is unforgivable sin. Ay tapos, ay paano naman yung sin leading to death? Sabi ng 1 John chapter 5, verse 16. Meron naman kasing sin leading to death eh. Sabi ng verse na yan, if you see your brother committing sin, you should pray to God and God will give him life. I'm not saying you should also pray for sin that is leading to death. Ay, sabi ng mga Katoliko, ganito, kita nyo ha, mayroong mga sin that will lead to death. Namatay nag-suicide, di sin leading to death. Kaya wag nyo na pag-pray. Ay, wag nyo madala-dala sa akin yung mga nag-suicide. Sabi ng Katoliko, bawal ipasok sa simbahan ang nag-suicide. Naniniwala kayo doon? Narinig nyo na? Dito nila kinuha yun eh. Wag nyo daw ito ipag-pray. Yung mga sin leading to death. Mga kapatid, linawin muna natin, ano ba yung sin that is leading to death? The sin of rejection of the gospel. The sin of rejecting Christ, that is the only sin that will lead you to death. Kasi tinanggihan mo ang kaligtasan. Sabi nga ng verse, I am not saying you should pray for it. Hindi ko sinasabi ipag-pray nyo. Ibig lang sabihin dito ni Juan, yung pagtanggap nyo ng kaligtasan ay hindi bunga ng panalangin nyo. It is His own decision to receive Christ. Hindi ko pwede sabihin na, nasa purgatorio, pag-pray natin, Lord, tanggapin mo na yan. Amen. Hindi nyo may pag-pray yun. Kasi yung sin leading to death ay responsibility mo na tanggapin si Kristo. Kaya kung ikaw ay namatay, na wala sa iyo si Kristo, wala ng panalangin effective pa para sa iyo. You're already lost to hell forever. Kaya habang narinito ka kapatid, we are praying that your heart may be open so that you will accept the salvation coming from God. So that before that day comes, na ikaw mamatay na, you're already living eternally. You have already eternal life sa iyong mga buhay. Amen, mga kapatid. Kung kayo nanonood dito kapatid, pinagpe-pray namin, natanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Yan lamang ang iyong pag-asa at kaligtasan. So, in closing, meron pa palang isang verse pa na ginagamit yung mga nagsiswiss. Hindi kasi kailangan natin talaga madiscuss to. Sayang naman, Yung 1 Corinthians chapter 3, verse 17, ito daw ang ebidensya na ang suicide talaga ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. If anyone destroy the temple of God, God will destroy that person. For the temple of God is holy and that is
what you are. O, tawa, sino ba yung ikang templo ng Diyos? Ay di yung katawan mo. At kapag winasak mo ang templo ng Diyos, ay ikaw ay, God will destroy you. Eh di templo ng Diyos, kapag nag-suicide ka, ay God will destroy me. Mawawala ang kaligtasan mo, kaya ang mga nagsisuicide, hindi pupunta sa kalangitan. Mga kapatid, context is not talking about a single person. It's talking about the Church of Christ. Yung pag binasa niyo Corinthians is about the persecution of the Church of Christ. Sinasabi dito ni Lord, I will take revenge. Yung church, pinipersecute, sabi niya ng Panginoon, yung church pinipersecute, at sino man ang wawasak sa church na ito, I will make vengeance for them. I will destroy them. The context of this verse is about the church, the body of Christ, during that time in the Corinthian church, not individual person, but the church of Christ. Malinaw mga kapatid, so it's not, hindi kayong i-destroy, kundi yung nagwawasak sa church, yun ang i-destroy ni Lord. I will destroy that person. Okay, as tragic as suicide is, God is not see it as unforgivable. Kung may kamag-anak kayo na ng suicide, at Kristiyano, forgiven nyo, nasa kalangitan yun. Hindi nyo na nga lang siya pwede pag-pray, kasi nasa kalangitan na eh. At kung nasa impyerno, wala na magagawa, tapos na. Tragic. Pero, dahil ba hindi nawawala ang kaligtasan, ay maghahanap ka na lang ng magagawang kasalanan? Abay, hindi! Dahil iba ka na, nasa light ka na, wala ka na sa kadiliman, ikaw ay santo na, hindi ka na makasalanan. At katulad ng any other sin, murder is a sin, just like any murder, suicide is murder. And one will not desire to suicide himself. But you will not go to hell if you have committed suicide, kung sino ka man. Consider this solid reason. Ito na, summary. Finally, consider this solid reason why we can know we are secure forever in Christ. Meron kasi nagtatanong sa akin, Pastor James, bigyan mo nga kami ng short na verse na pagsagot sa mga tanong kung bakit hindi mawawalang kaligtasan. Bibigyan ko kayo ng very short verse. 7 pages sa inyo na to. Kasi sayang naman ang ganda-ganda ng layout eh. Sa inyo na yun. Number 1, our sins have been completely forgiven, past, present, and future. Hebrew 10:14. Second, we have received the gift of eternal life, not temporary life. Third, God has given us many, many promises assuring that He will never leave us. For this reason, we believers can know we are saved completely and forever. John 11:26, 3:16, 1 John 5:11, Romans 6:6, Hebrew 8:12, 1 Peter 3:18, John 5:24, 2 Corinthians 5:21, Romans 8:1, Romans 11:29, 2 Corinthians 1:21, Philippians 1:6, John 17:20, Hebrews 7:25, Jude 1:24-25, 1 Peter 1-4, and many, many, many more. Hindi pa ba sapat yan? Lastly, pangwakas, Hebrews 7:25, therefore, He is able. Ito mga kapatid, napakabigat. Therefore, He is able to save completely. Sabihin nyo nga, I am saved completely. I am completely saved. Those who come to God through Him because He always lives and intercedes for me. Amen mga kapatid. Nawawala ang kaligtasan? Hindi. Take away mga kapatid. Take away natin. We can therefore rest. Kaya ka na kapatid. We can rest. Maging masaya ka na, magala ka na, huwag ka na matakot, knowing that we are secured in our salvation. God have it, God keep it, God guaranteed it. But are we to walk like the unsaved? Definitely not. Since we are a new creation, we are to walk according to the leading of the Spirit, according to the will of God, that we might enjoy the benefit. Para ma-enjoy natin ang benefit ng ginawa nito sa krus, not only eternal, but even now, at what the finished work of Jesus did for us. Glory to God. Praise to God. We exalt and boast only on the cross of Christ. Amen. Our salvation, basahin natin mga kapatid, our salvation is secured by God forever. Hallelujah! Palakpakan natin ng Panginoon. Thank you, Lord. Lord, kami pinagpupuri. Ipapasalamat sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga kaluluwang naligtas. At kung ikaw, kapatid, ay nanonood ngayon, inaanyayahan ka ng Panginoon sa security ng salvation na ito. Tinapos na niya
ang dapat mong gawin. Siya na ang gumawa para sa iyo. Tatanggapin mo na lamang. Nagluto na siya na napakasarap na pagkain sa iyo. Inihain na niya ito. Isubo mo na lamang at kainin. Namnamin mo na lamang. Ito ay ang pinaghirapan ni Kristo sa krus. Tanggapin mo siya sa pamamagitan ng isang maiksing panalangin. Panginoong Jesus, ako po isang makasalanan. Mapapahamak ng wala ka. Salamat na lamang. Ikaw na tunay na Diyos. Iniwanan na iyong pagiging-Diyos. Pagiging Diyos. Bumaba sa lupa, naging tao. Nabuhay ng banal at walang kasalanan. Sa kabila niyan, naparusahan, napako sa krus. Ang kasalanan ko, binitbit mo sa krus. Upang ang iyong katuwiran ay ngayon ay igawad mo sa akin. Salamat sa kapatawarang ginawad mo sa pamamagitan ng iyong dugo. Ako'y pinatawad sa aking lahat ng kasalanan. At salamat na isinulat mo ngayon ang aking pangalan sa aklat ng buhay na kahit kailanman hindi na mabubura at mababawi pa. Kaya salamat po sa iyong papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po Panginoon sa kaluluwa tumanggap sa iyo ngayon because yan ang purpose mo, to seek and save the lost. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa pagpirapirasyon natin.